Nandito pala sa ito, okay na ito oh. Mga finished product, mga showroom. Ganda ng malunggay. Malaki kasi yung mga tangkay nito. Ayun. Ayun. Ayan mga ka-farmer, oh, nagpapatubig na tayo. Kanina pa ako dito tulala. Tinitingnan ko yung similya, ang dami. Maliliit, mga ganyan kaliliit pa lang. Dadaliri. Masalubong sa tubig. Bilis din naman na mabilis din naman na tumaas. Dahil kanina, ayan. Mamaya-maya pa, lubog na yan. Lulubogin natin yan. Mamaya-maya, lubog na. Kung mapapaabot natin to hanggang mamayang gabi, kahit hanggang alas 9 lang, malaki po ang itataas niyan dahil solid yung lumalabas oh, buo. Wala si Dex, absent. Jomar nagatid, Takumon, Nelnel mag-isa, si Nikki nasaan ba? Si Rizal nagmamap sa loob. Daming side duties. Papayam nagluluto. Mga kalapati akong pinakawalan, ayan oh. Hopefully ay umuwi pa rin sila mga farmer. Pero ayan, nandiyan naman po. Ang tambayan naman nila ngayon, tawad ng kuryente. Isa sa biggest challenge pala talaga yan, yung kung paano mo mapapapasok ang kalapati mo kagad. Oh, ayun. Pero marami pong mga ako nakakausap, napapanood pala. May nakausap din ako na hindi kaagad pumasok. O kasama talaga yan. Magiging tambayan. Baka din sa taas din. Magtambay din sila sa taas ng bahay. Bubong. Ayan o. Pero ang kinaganda, parang alam na nila na dyan sila uuwi. Maganda sana tumambay na lang sila dyan sa tano, no? Sa landing board. Okay din naman eh. Kaya lang ang kalapati kasi yung pinakamataas, yun ang hahanapin talaga eh. Kung anong mataas, doon tatambay. Sanding pa rin to, no? Last na. Ha? Ano na ba napinturahan natin? Ay, nabarnisa. Ayan, no? Ito na po yung mga nabarnisa. Ano na to? Okay na to, Jom? Nandito pala sa ito, okay na ito, oh. Mga finished product, mga showroom. Oh, ito na yung showroom natin. Oh, okay na pala. Ito ay kailangan nating ayusin to mga farmer kasi medyo ano na to, delikado. Pag may nagfi-fishing nga, nagpapalagay ako dito ng plywood, plywood para iwas aksidente. Pero kailangan kasi baklasin yan eh. Ahoy oh, yung dito, inanay. Nasira na. Actually hindi naman anay eh. Nasira na lang talaga. Kasi hindi na nakakaano ang anay dito. Yung tubig. Ayan oh, nahihirapan pa rin pong pumasok ang ating mga alaga Ayun nga, nag-aalangan bumaba. Pero yung isa okay na. Kailangan naming ayusin to Paano kaya kay John? Tingnan muna natin. Pag hindi talaga sila nasanay, kailangan baguhin yung trapdoor. Ayun o, maakyat.
Ayun, nagpapatubig tayo. Yung tubig natin ay malakas naman. Dami na namang mga plastic. Kakatanggal lang namin yan eh. Malakas po kasi ang hangin. Tingnan natin kung hanggang saan ang iaano niya hanggang mamayang gabi. Ito na pala yung mga tapos eh. Okay na rin naman pala eh. Ilan na ba to? Ilang mahaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na mahaba, 2 maiksi. Tapos ayun pa isang mahaba, tsaka yun 8 lang naman po yan. Tapos susunod nyan, upuan na. Plus 6 pa palang ganito. Kasi 2 pa lang eh. Ayun ginagawa ni Rizal sa upuan. Kinelnel naman yung paa ng upuan. Ayun oh. Dapat pala yung may iwan dito hindi na pinabarnisan ano, kasi mauulanan din naman. Naunahan din ang barnis. At ganito lang. Ito na lang iwan dito. O dadalhin na din lang doon. Manganak na naman to. Dami mong lalagyan ah. Daming butas. So okay na. One, two, three, 4, 5, 6, 6 pa. 7, 8, 9. Siyam pa palang hindi nabubuo. Matagal-tagal pa to. Plus 2. Tagalan pang mga karpentero natin eh. Ayan mga farmer, bago ang bago tayo patuloy dun sa ating pinapakyaw ko na kasi kay Marvin ito mga farmer, yung matinding yan, yung matinding kapal ng ito ay pinalinis ko na, pero ito kalaban din yan mamatay kaya ng pamatay damo to. Ayun, ito ang pinatitira ko na eh. Ining pamangkin ni Joma. Kapal na rin eh. Pero kayang-kaya niya yan. O babaw pa pala ang tubig. Na. Ganda ng malunggay. Malaki kasi yung mga tangkay nito. Ganda din yan, malinis na para magandang tingnan. Nakarami ka na? Na? Bumaka pa pala ng pamingwit ha? Hindi, kay ganito po. Tito Rambo mo? Malalaki ba tilapia rito? Ganyan lang po. Late din lang Doon ang maganda, hito, malaki. Saan po? Hindi sa loob. Bukas mataas na ang tubig niyan. Ang sarap maggata ng Yahin ko kaya si Bebe. Pupunta po kasi ni sa Ate Gina ng bukas. Mag-iihaw sana kami ng isda. Akala ko kasi mag-harvest na ngayon. Hindi kami cancel ko yung namin ng Subic sana. Isilip ko na sa Subic. Kung wala naman ng harvest, saglitin kaya namin hapon.
May isda naman, meron naman pong isda ang ano ang subi kahit hapon eh. Sarap kasi yung inihaw na ano man pong makikita natin doon, kahit papakol o dinurado. Dorado pala, hindi dinurado. Naging bigas Ayan si Marvin, mga farmer, masipag yan. Kaya lang ay may problema ang pandinig. Mahina po ang pandinig. Naku, yan ang sinasabi ko kay Rambo. Namatay yung mga dito. Hirap talaga magtanim pag tag-init. Kaya naman yan kung may isang taong wala nang ginawa kundi umikot, mga farmer, at magdidilig talaga. Hanggang dito kasi yan dapat ang tubig Ito naman ang makakalaban natin dyan. Malapit din yan. Panganay ata ito ni Marvin. Bagay, at least na-hire natin siya. Magtabas po ng akasya kung sakali. Pwede rin naman natin siyang kuhanin. Kahit papano, laking tulong na din sa atin yun. Kasi siya, yun nga, sabi ko, ang trabaho niya po puro ganyan lang. Pero mabigat na trabaho ibigay mo, walang problema sa kanya. Sa construction nga daw, pinag-aagawan yan Kaya lang ayaw niya nga kasi nga mahina po ang pandinig. Kaya mas gusto niya na lang sa bundok, mag-uuling, kung anong trabaho, magpuputol ng kung ano. Ayan. Ito kaya pag ganun ko na rin bagay, grass cutter, kayang kaya ito Hindi kasi ito kagaya ng kangkong. Sa kangkong sa ibabaw lang, yung ilalim maano ng isda. Yung isda po ay nanginginain sa ilalim naman ng kangkong, kagaya ng doon. Ito ay ang problema po nito, talagang pati ilalim niya na occupied niya, so mahihirapan din naman ng isda na yung mga maliliit pwede yan, pero mas maganda na pong matanggal kasi invasive din pagapang na siya Tsaka pangit tingnan, may parang di ba? Maganda din kahit papaano medyo malinis. Yung kangkong na lang ang natin. Pero mainit na po ang singaw ng tubig, Mainit na ba yung tubig? Ako naririnig, tingnan mo. Woo! Mainit na, mainit. Mainit. Mainit na nga. Medyo mainit na ang tubig. Habang nag-ano, pang-ulam na sila mga ka-farmer. Ganyan lang dito. Makakarami ito. Marami pong isda. Actually marami pang parating uli, mga binhi. So, yung hito naman hindi na po ganun kadami, kaya hindi naman na sila ganun kalakas kumain ng isda May pugad dyan yung mga tikling. Ayun na. Kadali na. Ganyan lang. Pamingwit pala ni Rambo ito Ang tansi niya, tansi ng pangtahin ng lechon. Uy, pinipigla naman. Para si Dexter lang.
Laking lilim ng ating ano, pero namumulaklak na po uli oh. So meron na naman tayong hagod niyan. Hindi ko na po papaputol ito para magkaroon pa tayo ng hagod na second batch. May bulaklak uli eh. Gusto ko sana magpatanim muli ng papaya dito. Laking tulong din yung papaya dito. Ang dami ng pasaya. Marami po napasaya yung ating papaya. Itong ating nyog ay nako, may kumakain. Aro, ayan mga ka-farmer. Umpisa na. Oh. Tinira oh. Ayun no. Oh. Oh. Ipis. Ano to? Tumitira. Kailangan mabuhusan. Isipin nyo, bilis pong lumaki ng nyog. Pwede na akong gumawa ng tuba. Pagka ano, pwede pa akong gumawa ng sariling suka, mga ka-farmer. Pagka itong ating nyog ay talagang umano o naging produktibo ano, yung itong nyog na itong pahaba na ito, makakapag-produce ako ng sarili kong suka. Yun nga lang, wala kang buko. Wala kang buko. Eh, mamimili ka ngayon, di ba? Pero pwede naman, ilang piraso lang, di ba? Makukuha naman ng tuba. Hindi ka naman gagamit ng napakaraming suka unless i-market mo, di ba? So, maganda din yung may buko eh. Panggata-gata. Balansehin na lang. Marami naman po ito eh. Ano yung papabunga natin? Isa sa mga dream. Pangarap ko din po dito sa farm yan, yung nyog. Kapag parami tayo ng nyog at makapagpabunga. Kasi yung mga una kong tinanim, although napapabayaan din po talaga, hindi po kasi kagaya dito po sa Pampanga, hindi kagaya ng sa Bicol or somewhere in Mindanao, Batangas, na once na inano mo yung nyug, hayaan mo na sila. Dito kailangan nyo pong mabigyan ng magandang fertilizer na sa ibang lugar, lalo na yung mga malalapit sa dagat, ay hindi na nila kailangan. Yun po yung asin. Malapit sa dagat, walang problema. Kung pansin nyo naman po, di ba? Sa mga malalapit sa dagat, kita nyo yung mga nyug. Talagang ang gaganda eh. O, yun po yun. Isa sa mga dahilan doon dahil may asin po. Eh eto, wala. So, kailangan mo talagang mag-effort para magpaikutan sila ng triple 14 and salt. Okay na po yun, bastante na. Plus yung insecticide lalagay ka. Yung iba buhangin lang po nilalagay o kaya asin. Lalagyan din po nila yan. O yan na, naku po, mga bagong tambayan ng ating ano. Ito din medyo may kalaban din. Ayan, tuloy-tuloy ang patubig natin. At mabilis umaangat. Mabilis po dahil malakas ang tubig. Kailangan lang na mag-refill ng ating crudo, mga farmer. Pero ito, ayan, maglalagay po ako ng Ato V. Dumating na aking Ato V. So maglalagay tayo ng Ato V. 2 kilo agad, mga farmer. Ayan. Ayan, sabi ko na 2 kilo mga farmer Lagyan na natin yung 1 kilo dito. At isasabay natin doon sa may bumabagsak na tubig. Haluin muna natin yan. Ay, ito pa 1 kilo. Yan pa 1 kilo, mga ka-farmer. Ayan. Ayan saan magaling to? Ano to? Direkta po ito. Direkta to sa kanilang ano mismo. So yan po yung mga nakukuha natin. Tapos nakalagay naman dito na sa palay, may guide dito sa palay, mga ka-farmer birds. Saan sa palay niya? Nata nakalagay Dati meron or
Sa YouTube ata nakita. Ayan. Ito legit talaga ito. So lahat ng klase, ayan oh. Sa manok, sa ayan oh, layer ducks, breeders, cattle. Ayan, meron din po aso. Kaya lang parang meron siyang kaunting ano kasi talaga eh. Pampalumot yan mga ka-farmer. Magaling na pagpalumot. Uy, haluin natin. Mekos, mekos, mekos. Sigurado may matitira pa to eh. Pero ilalagay na natin yung 1 kilo. Yan. Para kumalat na. Ayos. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Kita natin yan. Hopefully yung kangkong matulungan din. Although yung kangkong po ang nagiging problem ay gusto niya mang umarangkada, tinitira na nung isda yung ugat, kaya nagkakaganyan. Pero hindi naman po mamamatay yan. Sana ay mapalago natin, ano, makatulong yung atobi. Ito ay nagkahalaga lang ng 1,200 siguro ang costing nito, kasi nasa 600 po ang 1 kilo. Kesa sasabog tayo ng 1620. Iba naman po, mga ipot ng manok, sinasabit bawat kanto, pailan-ilan. Pampalumot din po yon, nakasabit lang sa sako. Or 1620, ayun, ilalagay mo din po, ibababad mo sa mga ilang corners ng fish pond mo. Pwede din po yon, or lulusawin. Pampalumot po yung ano, yung fertilizer din, ano. Pero ito tayo, yun na lang ang gamitin natin. Effective din naman ito mga ka-farmer. Meron pa akong isang nagamit, maganda din eh. Kaya lang mas mahal siya, 1 kilo, 1.2 ata. Ano kasing pangalan? Nakalimutan ko na eh. Actually yung atobi po ang isa sa mga nauna talaga pagdating sa mga ganito. Kaya lang, as time goes by, marami na rin po ang nag-invento ng mga ganito din na nanotechnology, mga ano ba tawag dito, yung mga ganitong pwede sa animals, pwede din po sa halaman, kagaya ng mga iba-ibang brand po nakikita ninyo dyan. Ang dami na ngayon, nagsulputan. Yung King Humic Bet ba yun? Lagi ko din nakikita, maganda din eh. Yun, kahit halaman po pwede din. Tapos sa mga alagang hayop pwede rin siya. Depende na po yan kung anong gusto nyong gamitin. Kaya ako kasi nasubukan ko na ito. Maganda din naman. Uy, medyo mabigat ito ah. Ayaw. Ayaw. Palay, maganda rin to. Sayang. Ayan, tingnan natin kung gaganda po yung
kulay ng tubig natin. Mas magi-green po dapat yan eh. Ay, ating mga kalapati ay ano na kayo? Pasok na. Naandun ni iba sa loob oh. Ayun pala eh. Ayan, okay na. Sarap panoorin mga farmer ng tubig oh. First time lang nangyari ito na ganito po lumalabas na to eh. Ang tagal namin nagtiis sa matamlay na ano, yung pala na andon lang sa ano talaga no. Nasa Voltron yung problema. Kahit anong ayos namin ng makina, yung nung hindi pa po napalitan ng bushing yung ano, eh mahina ang tug. Ngayon ang lakas. Ganda. Aro, pumasok ka na boy. Sige, tuloy-tuloy ang laban. Nel-nel oh. Pag-atobi na tayo, finally. Tingnan natin ang magiging epekto. Pagka ayan po yung kulay ano, yan po yung kulay. Although okay naman mga ka-farmer, okay naman po siya. Pero mas maganda kung mapag-green pa natin ng kaunti para mas marami pong natural food ang ating mga tilapia. Yung ating kangkong ay ano to, dying na ba ito? Sana mabuhay pa nung ating hito, ating atobi. Ayan. Mas masarap po ang isda na may atobi technology. Kaya lang yung kung susundin niyo po yung proseso, medyo matrabaho yung ano nila eh, yung sa tubig lang ang nasunod ko talaga. Pero mayroon pa po silang hinahalo sa feeds na parang i-spray mo, mapa-absorb mo sa feeds yung atobi na hinalo sa tubig. Ma-absorb niya, medyo matrabaho. Ihahalo mo siya bago mo isabog. So kami naman, ako sa tubig na lang po ako. Pero naging maganda rin naman po yung epekto kasi nung dati ganun ang ginagawa ko nung nagbebenta pa. Maganda yung comment ng mga nakakain. Ang sarap yung isda mo. Kasi yung iba po kakain ng tilapia, sabi niya pare-parehas lang yan. Hindi po. Nasa ano din yan, nasa pakain at kung ano yung kinalaki, yung tubig, napakalaking bagay din po yan. Pag-aalaga. Kung ang tubig ay palipat-lipat lang sa ibang pan, kunyari sa iba po kasing fish pan nga galing dito, papatuyuin, lilipat lang po yung tubig sa kabila. Ayun, medyo malaki po ang magagawa nun sa quality po ng isda, lasa. Hopefully next after ng rainy season, next year siguro or November, sana may malaki na po tayong tilapia sana may malaki na po tayong tilapia. Yun ang hinihintay ko, yung malalaki mga kahit 500 grams lang muna, pwede na yun. Malay mo mapalaki natin, malay. Hindi tayo mag-harvest, kahit hindi po pinakakain, lalaki naman yan. Malaki din ang role na gagawin ng hito dahil kukontrolin niya rin po yung dami ng tilapia, which is hindi din po maganda kasi yung masyadong marami. Kaya mabilis din pong lumaki pagka medyo maluwag din ang pan. So malay nyo, mabalance niya yung hito kainan na pala. May tubig kaya, baka mamaya wala nang pumapasok na tubig dito. Okay. May
lang, pero wala naman pong masyadong usok. Ano na? Ayan ang mga paa. Ngayon natin uli yung patubig bago tayo magtapos. Ayan oh, mga ka-farmer. Oh, ayun po yung ating marker, ano? Oh, ayun yung tungtungan nila. Malulubugin natin yan. Wala na yung bato. Kunti na lang. Lubog na rin pala. High tide na. Ang bilis, ano? Malakas po yung patubig natin. Sipin nyo, anong oras ka ba binuka? Alas 7. Oh, 7 hours pa lang. Alas 7, 7 hours. So, bigyan pa natin to ng mga 7 hours uli. Tingnan natin kung hanggang saan. Tapos bukas, birahin uli natin ang umaga. Oh, edi ayos. Tapos may atobi na. Tingnan natin kung mas gagandang quality ng ang ating tubig. At yung kangkong ay sana mapag-green pa natin, ano, mabuhay. Oh, tingnan na lang natin. So ayan, hanggang dito na lang po muna mga ka-farmer. Abangan nyo po yung aming adventure sa Subic hapon. Plano namin pumasyal ni Bebe kasi mag-hunting kami ng pang-ihaw na isda. Dahil meron pong konting salo-salo bukas. Ayan, may iba naman. O ayan, maraming pong salamat at magandang buhay.